Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Naku po, eto na talaga ang tatalo kay Martin Romualdez. Naku, dito na talaga ang katapusan ni Martin Romualdez sa panghahari-hari niya sa Leyte. Meron ng kakalaban kay Martin Romualdez. Yes, mga kabibig, balitang-balita na ito ay kakalaban ni Martin Romualdez. Mga kabibig, dito na matatalo si Martin Romualdez sa Leyte. Grabe kabibig ha. I was so shocked. Sobrang tapang ng taong ito. Kasi sa mga ilang taon na, naghari-harian ang mga Romualdez sa Leyte, parang takot ang mga tao o takot ang ilang mga politiko na lalaban sa kanila or kalabanin ang mga Romualdez. Pero ngayon, for the first time, baka ito sa history, may isang tao na kakalaban kay Martin Romualdez. Siya ay si Opinion 8 publisher Ray Huna or Juna, file COC for congressional seats in 1st District of Leyte. He will actually contest House Speaker Martin Romualdez, mga kabibig. O, ito i-share ko sa inyo ha, para baka sabihin yung gawa-gawa lang ako ng issue. Ay, hindi talaga. Oy, ito pinost ni Crisette Laureta Chu. Yan po, mga kabibig. Nakita nyo naman, di ba? Yan po si Mr. Ray Juna, Opinion 8 publisher, mga kabibig. At kita nyo naman sa mga komento dito, vote this guy Leyte, wishing he will win. Leyte, panalunin nyo po itong si Mr. Ray. Save Philippines. Good luck po. May the Lord protect you from the hands of the ill-hearted people. God bless po. When, not if you win, the whole Philippines will rejoice. He is the answer. Time for change. Ito pa this is the chance to get rid of the first, alam nyo na kung sino, please Leyte, praying for miracle. Mga taga 1st District Tacloban, tingnan nyo ang sitwasyon nyo dyan. Dapat, pag ilis na in town mo o congressman para na ay progressive, so kailangan nyo ng palitan ang iyong congressman para merong progressive, Bisaya, ay pasensya na, may progreso ang Leyte. Sana po kayo ay manalo. I admire your bravery. May God and His angels protect you. I wish you total victory, Sir Ray Huna. Vote for this guy. Laban, sir, praying. Kabibig, tingnan nyo, Siya ay may, ba, parang ang tapang niya, no? Kasi, baka may maraming politiko na gustong kakalaban kay Martin Romualdez pero natakot, di ba kabibig? So eto, parang walang takot talaga, di ba? Handang-handa na siyang lalaban kay Martin Romualdez. O, yun kabibig ha. Nakita nyo kung gaano katapang si Rehuna. Nako, baka sabi ng iba, baka lang, palabas lang yan, or baka nabayaran niya ni Martin Romualdez para sabihin talagang may kalaban sa kanya. Pero I'm sure hindi naman. Kasi ang tapang niya di ba? Ang tapang niyang kalabanin ang mga Romualdez. Kasi marami nagsasabi, walang progresibo daw ang Leyte. Di ba? Kagabi, meron akong video kung saan ang public market ng Leyte, ang dumi-dumi. Merong isang vlogger na si Waray Laban ba yun? Laban Waray? Waray Laban? Pinakita niya kung gaano kadumi ang public market ng ng Leyte. So grabe talaga mga kabibig, di ba? So sana mga kabibig ay ito na ang hinihintay ng maraming netizen ng mga taga Leyte na ang tawag dito ay mabigyan ng pagkakataon na ibang politiko naman ang tawag dito ang mamumuno sa Leyte. So, ito yung pinakita ni Waray Laban na situation sa public market sa Leyte. I-share ko lang sa inyo ha. Ito kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman kung gaano kaganda ang Leyte. Public market ng Tacloban. Yan Yan mga idol ha. Yan ang ganda ng public market. Tignan mo naman. Ang public market ng Tacloban na mabaho. Mabaho daw. Diba? Tignan mo nung ganda, no? Ito, yung city ng Tacloban.
Ito yung public market. Napakaganda, di ba mga idol? Tignan mo, oh. Oh, Very sarcastic na Sko, tawag. nangangamoy hanggang dito sa loob ng bus. Ang baho. So yun, kabibig ha, sana magising na ang mga taga-Tacloban at magbago na ang sitwasyon nila at kung bubutuhan nila si Rehuna or forever Martin Romualdez sila, hindi natin hawak ang mga utak ng mga tao. Diba? At ito ang susunod kong ibabalita sa inyo. Naku, grabe mga kabibig. Maiiyak ka talaga sa videong ito. Grabe ang OVP mga kabibig nang pumunta sila sa Kalinga. Pasensya na sa pag-mispronounce ko sa pangalan ng lugar ha. As in, manood na tayo ha sa video ng OVP, Office of the Vice President. Ito pala yung tinapyasan nila, no? Tingnan niyo ha, kung gaano ka, tawag dito, gaano ka emotional ang bidyong ito, kabibig. Ito ha, i-share ko sa inyo. Office of the Vice President. Nasaan ba ito? Wait mo na kabibig ha. Ito yung kabibig. Ito na kabibig oh. Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin si OVP pupunta dito. Yung naramdaman namin, wow, okay, meron na naman para sa mga bata. Lubos ang ganap ng aming puso sa pagbisita ng pangalawang Pangulo. Grabe. Aming nagpapasalamat sa biyayang natanggap. Kung mapapansin nyo yung iba dito, walang bag luma na yung pinaglumaan ng mga kapatid nila. Itong mga bag, Iyak mga kabibig. mga pencils, mga school supply po ninyo, siyempre malaking tulong din po sa akin as a parents. Siyempre sa hirap ba naman ng buhay ngayon, lahat na lang binabudget mo. Salamat sa inyo sa malasakit at pagmamahal. Palakpakan para kay Vice President. Grabe. Tingnan nyo mga kabibig oh, wala mo lang pagmumukha sa Ang iyong pagbisita ay nagbigay ng saya. Ang bawat pag-aaral ay napakaligaya. Sa pagbabago ng iyong proyekto, ngunit maaaring upat mo, ikaw ang aming inspirasyon. Pinakagusto ko doon is yung kapote. Kasi minsan, hindi mo talaga na umuulan, maaraw sa umaga, pero pagdating ng hapon, uulan na. So makikita yung mga bata, hindi sila makaalis, minsan pa nga nagagabihan. Nagpapasalamat ako at saka sa effort ninyo na sana hindi kayo magsawa na puntahan kami para naman at least maramdaman ba namin na may mga tao palang katulad yung tumutulong. Salamat sa inyo sa malasakit at pagmamahal. Ito'y masisilbing gabay sa aming pag-aaral. Dong-dong ay silong ilay, insali-sali dong. So ito pala no, 1,353 bags distributed to learners through the Office of the Vice President Cagayan Valley Satellite Office. The OVP was able to reach 13 far-flung schools in Kalinga Province. O tingnan nyo ha, ito yung gustong tanggalan ng mga kongresista. Gusto nilang mawala yung mga OVP Satellite Office, hindi nila kinantasan ang OVP budget, pati yung rental ng mga satellite offices. O tingnan nyo, di ba may nagawa ang Office of the Vice President? Di ba may nagawa si VP Sara Duterte? Di ba parang ito question nila itong bag distributed learners, yung pagbabago ni VP Sara, yung mamimigay ng bag si VP Sara sa mga bata. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang proyektong ito, kung gaano ito binigyang halaga ng mga tao, ng mga bata,
na uhaw sa mga ganitong kagamitan, 'di ba mga kabibig? At tapos kinaltasan nila kasi ibibigay daw sa DSWD, sa Department of Health. O meron ba kayong nakita na mga taga DSWD, taga Department of Health na gumagawa ng ganitong programa? Wala naman, 'di ba? Kung sino naka-experience, comment below kung meron bang taga DSWD, taga Department of Health na namimigay ng bags. Oh, sabi nila, yung programa ng OVP parang ano lang, duplication yan eh. Parang sumusunod lang sa ibang ahensya. O, parang copycat lang. Ito ba yung tinatawag na copycat? Kasi nasupalpal sila. Bakit sila nasupalpal? Kasi yung programa ni VP Sara is visible, ginagawa, hindi floating. Baka yung mga programa ng mga kongresista, floating, hindi naramdaman ng mga tao. Kaya ngayon matatalino na ang mga butante. Yung mga politiko na may ginawa, yun ang kanilang mamahalin. Yun ang palagi nilang iniisip na, tingnan mo nga, ang VP nakapunta sa malalayong lugar. Kaya ba ni Bongbong Marcos ito? Kaya ba ng First Lady ang gawin ito? Kaya ba ni Martin Romualdez? Kabibig, kaya niya, pero sa mga big cities, kasi mamimigay sila ng ayuda. Bakit? Ang ayuda na makakatulong ba? Mga 2 araw, 3 araw makakatulong. Pero ito, bakit? Nakita niyo ba, kabibig, na merong mga bagmumukha ni VP Sara, pagbabago. Una para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Meron bang pagmumukha ni VP Sara dyan? Wala. Sa videong ito, nakikita nyo ba ang unang pasok ng video pagmumukha ni VP Sara? Hindi. Hindi ko na nakita ang pagmumukha ni VP Sara. Nakikita ko lang yung guro, yung parents, yung mga bata na sobrang saya. Sobrang saya nila sa OVP bag, yung pagbabago. Yung kabibig, hindi pa ito si VP Sara. Hindi kagaya ng iba na namimigay ng ayuda, instead na pagmumukha ng mga taong nabigyan ng ayuda, pagmumukha pala nila yung magbibigay ng 5,000 pesos, yung 5 kilong bigas. Di ba makabibig? So, a round of applause, bigyan natin ng isang malaking palakpakan si Vice President Sara Duterte. Sobrang bow ako. Hindi ako nabudol kay VP Sara. Confident ako. Taas noo ako kung sasabihin na tama ang pinaglaban ko, tama ang binoto ko sa isang vice presidente. Di ba mga kabibig? Sino dito ang hindi naiiyak? Ako naiiyak ako, kabibig, watching this video, watching how the parents react to the pagbabago na ibinigay ni VP Sara. Yung sinabi ng guro na ang pinakamagandang naibigay yung kapote. Even though the kapote, walang pagmumukha ni VP Sara. Kasi kailangan ng mga bata doon. Di ba, kabibig? So, we're very proud and happy na meron tayong Office of the Vice President satellite sa Cagayan na kung saan efficient, visible, at talagang yung tungkulin nilang magserbisyo sa bayan ay ginagampanan. Di ba? Ito yung magandang bigyan ng maraming budget. Diba? Ito yung dapat hindi kaltasan ng budget. Pero sila, kakaltasan nila kasi daw duplication sa ibang ahensya. Pero yung ibang ahensya, may nagawa bang katulad dito? Wala, kabibig. Tanging si VP Sara Duterte lang. I-play natin ulit ang video, kung saan talagang nakakaiyak, kabibig. Sabihin natin na, hindi naman OA yung reaction ko, pero ramdam mo ba yung sinseridad nila sa pagtulong? Ramdam mo na talagang ginagawa nila ito, hindi to let the people know kung ano ang ginawa nila, kundi gusto nilang ipamahagi ang magandang news ang serbisyo sa Office of the Vice President. Dong ay sinong ilay, insali-sali dong ay sinong ilay, insali-sali dong ay. Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos Narinig namin si OVP pupunta dito. Yung naramdaman namin, wow,
kapote. Meron na naman para sa mga bata. Parang ang teacher na iiyak. Anak ng aming puso sa pagbisita ng pangalawang Pangulo. Di? Aming Happy ang mga tao. salamat sa biyayang natanggap. Kung mapapansin nyo yung iba dito, walang bag luma na yung pinaglumaan ng mga kapatid nila. Itong mga bag, mga pencils, mga school supply po ninyo, syempre malaking tulong din po sa akin as a parents. Syempre sa hirap ba naman ng buhay ngayon, lahat na lang binabudget mo. Salamat, salamat Inayos pala ng punto. Diyos sa malasakit at pagmamahal. Ito'y nagsisilbing gabay sa aming pag-aaral. Ang iyong Inayos pala talaga kami. ay nagbigay ng saya. Ang bawat pagkakalan ay napakaligaya. Sa pagbago ng iyong proyekto, ngunit ating bago. Ikaw ang aming inspirasyon sa lahat ng iyong pasyon. Yan ang message. Pinakagusto ko doon is yung kapote. Kasi minsan, hindi mo talaga na umuulan, maaraw sa umaga, pero pagdating ng hapon, uulan na. So makikita yung mga bata, hindi sila makaalis, minsan pa nga nagagabihan. Nagpapasalamat ako at saka sa effort ninyo na sana hindi kayo magsawa na Hindi puntahan masasawa kami ako. para naman at least maramdaman ba namin na may mga tao palang katulad yung tumutulong. Salamat, salamat sa inyo, sa malasakit at pagmamahal. Ito'y nagsisilbing gabay sa aming pag-aaral. Gonggong ay silong ilay, Ganda ng kanta. isali-sali gomay. Gonggong ay silong ilay, isali-sali gomay. Sa ito lahat para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Ito yung Facebook fan page ng Office of the Vice President. Ang website, yung mga nagtatanong, yung mga gusto yung makita yung mga liquidation, hanapin nyo. Kung hanapin nyo. Di ba nakakahiya, no? Yung sobra kayong banat ng banat sa Office of the Vice President, pero ito ang ginagawa niya. Hindi ba kayo mahiya? Alerty na kayo. Hoy, magising kayo, kung sinong may gawa, meron talagang ginawa sa bayan natin. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like. I-share nyo ang video mga kabibig. This is good news. Grabe talaga. At dito pinapakita talaga ng Office of the Vice President na hindi sila nag-upo-upo lang sa mga satellites nila. They're working very hard to reach out to students, to parents, to teachers, at mga simpleng mamamayan na naghihintay. Sabi nga na isang Ferris doon, kala namin parang meron palang mga taong willing tumulong sa amin. So it means, hindi sila nakaranas na may tumulong sa kanila. At first time, Office of the Vice President ang nagparana sa kanila na merong gobyerno. Nakakaya, no? Ang Office of the Vice President pa. Nasaan ba ang Office of the President? Ayuda lang ang kaya nila. Pasensya na kabibig sa sabi ko, pero I really appreciate this kind of program ng Office of the Vice President. Talagang nag-reach out siya sa mga taong alam niya na nangangailangan ng tulong. Sa mga taong feeling ng mga taong ito na hindi sila parte ng gobyernong ito. At least magpasalamat si Bongbong Marcos kay VP Sara. Kasi even though trabaho ito ng Office of the Vice President, pero madadala na rin ang presidente natin. Kasi dala ni VP Sara ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Di ba? Sila, dala ni VP Sara. Pero mostly, highlighted talaga ang Office of the Vice President. Sana sa mga congressman dyan, na nakita niyo ang video ito, isip-isip kayo. Nagawa nga ng Office of the Vice President, how much more kayo na may budget kayo sa mga probinsya niyo, sa mga lalawigan niyo. Ano ang pwede niyong ibigay
sa mga botante, sa mga taong umaasa na someday makikita nila ang mga politikong ito na yung mga plataforma nila ay will come true. Ma-push nila at maramdaman nila ang presensya mo. Yan lang po mga bibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time! Shout out sa lahat ng mga ating mga OFW dyan. Laban lang tayo. Huwag mawala ng pag-asa. Okay? Bye everyone! See you next time.